Alright, magandang hapon sa inyong lahat. Ako po si June and welcome sa panibagong episode ng ating vlog. Mukhang may sama ng loob si PBBM kay SP Cheese. Tungkol ba ito sa impeachment? Ha? Ha? O diba sinasabi niya, wala akong pakialam dyan sa impeachment. Hindi ako pabor dyan. Parang talagang pinagbubudol yung mga tao eh. Yung iba naniniwala talagang hindi nakialam si PBBM dyan sa impeachment. Eto na. Nahuhuli sa bibig At nahahalata na ng mga Duterte supporters, DDS, na talagang kasama siya sa nagpaplano ng impeachment. Mamaya po ipapaliwanag natin yan. And then, pag-uusapan din natin, kukonect na rin natin itong pag-confirm ni Toby Chanco doon sa demolition job na ginagawa kay Cheese Escudero. Mamaya po, paki-like po muna itong video ito at syempre huwag kalilimutan mag-subscribe. Alright, pakinggan po muna natin itong video kung saan nag-joke si PBBM. Kaya lang sa sobrang corny ng joke niya, wala pong natawa kahit isa. At yung joke niya, dinaan niya lang sa biro yung kanyang sama ng loob, patama, patutsada kay SP Cheese. No? Ito, pakinggan natin. Senate President Cheese Escudero and the honorable members of the Senate who are apparently now applying to be included in the Supreme Court. Nagkaroon lang ng autonomy. Gusto niyo na mag-Supreme Court. Paano naman? How will Cheese pass his legislation? Alright. So, ito po yung kanyang sinabi, no? Nagkaroon lang ng autonomy. Ulitin natin, nagkaroon lang ng autonomy. Ang autonomy po, ito po yung independent decision. Supreme Court nga po ito. Ito yung tinutukoy niya na desisyon ng Supreme Court. Gusto nyo na mag-Supreme Court. Paano naman? How will Cheese pass his legislation? Corny po itong joke, kaya nga walang natawa Pero, nahahalata natin na pinatatamaan niya dito si Cheese dahil mayroon siyang sama ng loob. Alright? Anong sama ng loob yan? Tungkol ba yan sa impeachment? Opo, tungkol yan. Pero una pa lang, talagang marami nang sinasabi si PBBM, talagang budolero. Budolero talaga Marami na siyang sinasabi na hindi siya pabor dyan. Maano lang yung Senado dyan. Parang mapaparalyze lang. Hindi makakapagtrabaho ang Senado at ang Congress niyan dahil sa impeachment. O yan ang mga sinasabi niya, di ba? At hindi siya pabor. Hindi siya pabor dyan sa impeachment. Pero eto na. Nahuhuli na mismo sa bibig si PBBM at nahahalata na natin na kasama siya sa mga nagpaplano dyan to impeach VP Sara. Bakit? Tatandaan nyo yung nakaraang SONA niya. Yung nakaraan, 2024. Hindi ba't pinagmalaki niya yung 5,500 flood control program? And then after 2 days, biglang bumagyo. 'Di ba? At maraming parte ng Pilipinas binaha. Doon pinagtawanan si PBBM ng buong bansa. At talagang ang tindi ng galit ng mga binaha ng mga kababayan natin kay PBBM. Talagang niloloko niya lang ang taong bayan. Doon pa lang, 'di ba? Doon pa lang dapat nag-imbestiga ka na. Pinalipas mo pa yung 1 taon. Bakit? Bakit hindi siya nagalit sa mga kontraktor? Ngayon, galit na galit siya sa mga kontraktor. Ba't nung nakaraang taon, hindi ka nagalit sa mga congressman? Sangkot yung mga congressman dyan.
Meron nga mga pasabog si Ping Lacson. Si Ping Lacson, okay yan kung, kumbaga, basta wag ka lang titira sa mga Duterte, hindi okay yan. Talagang ipagtatanggol namin ang mga Duterte. Pero kung babanatan mo yung mga congressman na alam naman natin na mga buhaya kung tawagin, okay yan, no? Ngayon, bakit nga ba hindi nag-imbestiga o hindi siya nagalit? 'Di ba? Hindi siya nagalit noong nakaraan. Dapat inimbestigahan niya na yan eh. Dapat noon pa lang nagalit na siya eh. Anong ginawa niya? Imbis na magalit siya sa mga congressman, sa mga kontraktor, pinagtanggol niya pa eh. O 'di ba? Sabi niya, hinahanap yung flood control program, hinahanap ng mga tao. Sabi niya, nandyan yung flood control. Nandyan daw. Binangga lang ng barko, di ba? Naalala niyo 'yon? Hindi natin makakalimutan 'yon. Pinagtatanggol niya ba? Pinagtatanggol. Nakaraang taon, di ba? Ano pa? Nung sumunod na bagyo na naman. Hinahanap yung flood control. Nandyan. Na-overwhelm lang ng bagyo. Di ba? Ang dami niyang mga pagtatanggol. Tapos lumipas ang isang taon, eto na. Parang gago lang. Inaatake na ngayon yung mga kontraktor. Bakit biglang nagkaganon? Bakit biglang nag-iba yung ihip ng hangin? Nakaraang taon pinagtatanggol mo. Bakit niya pinagtatanggol nakaraang taon? Bakit niya hindi pinaiimbestigahan? Kasi nga, mayroon pa silang planong i-impeach si VP Sara. Di ba? Paano kung nagalit na siya doon sa mga kontraktor nakaraang taon at sa mga congressman at sa DPWH? Meron pa silang planong mga insertion sa 2025 budget. Hindi pa napaplantya yun eh. Paano na yung mga congressman na pipirma sa impeachment ni VP Sara? Wala pa, hindi pa po nangyayari yun eh. Kaya hindi pa siya bumanat dyan sa flood control na yan. Ipinagtanggol pa. So malinaw itong pambubudol na ginagawa ni PBBM. Malinaw na malinaw yan. Nakukonect na natin. Na paghahalata na natin. Kailangan lang ng kaunting talino talaga. Ang hirap dito sa mga politiko, yung laro nila. Marami kasing politiko, matagal na. Kagaya ni PBBM, matagal na rin politiko yan. Marami nang alam yan sa mga laro ng politiko. So, dahil hindi nagtagumpay yung impeachment, di ba? Nagawa nilang ma-impeach si VP Sara sa Kamara. Ayan na nga, nakapirma na yung mga congressman. Dahil hindi nagtagumpay at ang ginawa ng Senado, sinunod yung desisyon ng Supreme Court, which is unconstitutional, dineclare yan at inarchive ng Senado at binasura na. Okay? Ngayon, dahil yan ang naging resulta sa impeachment, masama ang loob mo kay Chis Escudero dahil hindi nyo na napasunod si Chis. Alright? Yan po ang mga nangyayari sa mga anong tawag nito? Mga laki sa layaw. Mga spoiled brat yan mga yan eh. Kapag hindi nangyari o hindi natupad yung gusto nila, hindi na ibigay yung gusto nila, nag-aalboroto. Yan. Yan yung nakikita natin kay PBBM. Masama ang loob kay Chis. Kasi naman, itong mga senador, si Chis, lalo na, nakita nila eh, kung si Chis tatakbo ulit ng senador, re-electionist, kapag ikaw ay pumabor sa impeachment, wala kang makukuhang boto sa Mindanao, sa Visayas. Wala. Hindi ka papasok diyan sa Magic 12. Hindi ka papasok. Nakita nila yung nakarang resulta eh. 'Di ba?
Kung tatakbo siya ng vice president, 'di ba? Paano na 'yan? Magiging mabigat yung laban nila. Alam 'yan ng mga politiko, alam 'yan ng mga senador. Ngayon, kung ikaw ay congressman ka lang, doon ka lang sa distrito, pwede mo siguro may panalo kahit lumaban ka sa impeachment. Kahit maging pro-impeachment ka, kahit bumatikos ka sa mga Duterte, distrito lang naman yung tatakbuhan mo, hindi naman nasyonal. Pwede na yan, baka marami kang pera, pwede na yan, baka pwedeng manalo. Kaya lang yung iba natalo, no? So nakita po yan ng mga politiko, lalo na yung mga tumatakbo sa nasyonal. Kaya kumbaga doon din sila pupunta kung saan sila makakasurvive ang kanilang political career, kung saan sila mananalo ulit. Kita-kita po yan noong inendorso si Amy at si Camille Villar, nanalo ganun katindi yung power ng mga Duterte pagdating sa eleksyon. Kitang-kita po yan ni Cayetano, ni Chis Escudero, kitang-kita nila yan. Kaya dito tayo sa against tayo sa impeachment, ibasura natin yan. Kaya ang ganda ngayon ng kumbaga ng image nila sa mga Duterte supporters. Malinaw po, di ba? Nung una, pinagtatanggol ni PBBM yung flood control. Wala siyang binanggit na mga kontraktor. Hindi niya rin binabatikos yung mga congressman. Ngayon, nilalabanan niya na raw ang korupsyon. Ang tindi. Pero ang ginagawa, pa-photo ops lang. Pumunta dun sa river ng Bulacan, dinurog pa yung bato. Yung semento, nadudurog daw ng kamay. Photo ops lang po yun. Parang makikipagpustahan ako sa inyo, walang congressman na makukulong. Wala po. Kunya-kunyarian lang yan. Ang nakikita natin, sangkot talaga siya sa pagpapa-impeach. Yan yung sinasabi ko sa inyo, binibigyan ko ng diin. Sangkot siya dyan sa pagpapa-impeach kay BP Sara. Kaya lang, niloloko niya tayo. No? Ay, wala akong kinalaman dyan. Hindi ako pabor dyan sa impeachment. Ganun po lagi. Yun yung pinaiintindi ko sa inyo. Medyo medyo lawakan nyo lang at sundan nyo lang yung media kung saan ang alon ng media. Maiintindihan nyo po yung mga style ni PBBM. Maiintindihan nyo talagang binubudol lang kayo. Hanggang ngayon nga mag-aapat na taon na Ano yung mga isa lang. Ano yung maipagmamalaki nila na nagawa ni PBBM at ng administrasyon niya? Kahit isa lang. Wala akong makita na pwede nilang ipagmalaki. Wala pong lumalaban ba siya sa korupsyon? Eto. Ngayon, nagpapa-photo ops. Lumalaban ba sa droga? Nagpapa-photo ops lang din. Saan pa? Sa crime Krimen. Crime saka krimen. Crimen. Wala Puro lang Puro pa-photo ops lang Pero yung ginawa ni Pangulong Duterte, napaglaban sa droga, sa krimen, may epekto pa rin hanggang ngayon. Alam niyo po ba yon? Marami pong addictus, mga durugista na nagbago. Hanggang ngayon, hindi na sila bumalik. Kaya hirap din bumenta yung yung droga ngayon hindi po kagaya dati na talagang parang anong tawag ba doon? Shabu Changi. Parang namimili lang sa Changi. Ang dami talaga, kalat, laganap. Pero marami po talagang napagbago ni Pangulong Duterte. At saksi dyan, yung pamilya mismo nung naging addict.
na nagbago. Saksi yan. Yung pamilya nila mismo. Yan yung naging resulta. May epekto pa rin. Yung ginawang pagsugpo, paglaban ni Pangulong Duterte sa droga. So, punta na po tayo dito kay Toby Chanco. Doon po sa interview ni Karen Davila. Ito, pakinggan po muna natin si Toby Chanco. Wait lang Ito na. It's the same people na tumitira sa akin, yun din ang tumitira sa kanya, no? I mean, this is for another episode. It's a long story, but pinagdududahan kasi ni Martin na Martin. Kami ni Cheese magkasabwat doon sa supposedly pagtanggal sa kanya. Sabi ko, hindi naman ako close kay Cheese. Bakit naman ako ang kami inko-connectan yung dalawa? Wala naman kaming, I mean, yan yung pinagsimula ng lahat na yan. Kinonfirm niya na yung tumitira sa akin, sabi ni Toby, at tumitira kay Cheese, iisa lang. Sinabi niya, mayroon talagang tumitira. No? At sinabi niya, dyan daw nag-umpisa. Tungkol sa parang gustong palitan daw si Martin sa pagka-speaker. So, confirm yan. Talagang totoo itong demolition job na ginagawa kay Cheese. Dahil nga masama ang loob nila Akala nila mapapasunod nila si Cheese hindi. Bakit ako susunod sa inyo? Bakit ako kakampi sa inyo? Tatakbo pa ako sa 2028 At pag tumakbo ako, ang laban ko parang 50-50 na. Kasi kung ikaw ay isang matalinong politiko at tumatakbo ka sa nasyonal, hindi po pwede na kakampi ka sa parang mahuhulog na sa bangin, malalaglag na sa bangin. Konti na lang oras nila dalawat kalahating taon na lang sila Maliban na lang, siyempre yung pag gumalaw na yung COMELEC, ibang usapan na yun. Pero hindi nila madadaya lahat. Hindi nila madadaya. At puposisyon din dito yung Dilawan. Nako, ang tagal nang nangangarap na makabalik sa Malacanang yung mga Dilawan na yan. Sa tunay na kapangyarihan. Ngayon parang umaamot lang sila ng power ngayon. Pantot lang sila Parang assistant. O alalay lang sila ngayon Siyempre gusto nila doon sila pumwesto sa Malacanang, kung saan sila talagang may power. Talagang nangangarap niyang mga yan. At nagpaplano yan. Meeting ng meeting yung mga yan. O ngayon, parang bumabanat na si De Lima kay PBBM. No? Kaya, ang iniisip ko, ang umareglo sa kaso ni De Lima si Tamba para gamitin sa pag-atake sa mga Duterte at sa impeachment. 'Di ba? Siya nga nag-appoint na maging prosecutor si De Lima saka si Chel Diokno sa impeachment kay BP Sara. Huling-huli natin 'yun. Halatang halata na ikaw siguro ang nagplantya, no? Ang nagplantya diyan sa kaso ni De Lima. Ngayon, tungkol naman sa inaakusa kay SP Cheese na tumanggap daw ng pera doon sa kontraktor. Meron pong sinabi si Pampilo Lacson, ang sabi niya, kung itong kaibigan niya, matagal na daw kaibigan ni Cheese ito, ay yung pera na dinonate sa kanya, sa kanyang kampanya, ay galing sa personal na pera, parang wala pong problema doon. Ang problema kung yung pera galing sa contractor, kasi korporasyon po yan Marami pong may-ari niyan, isang contractor, construction company, contractor, marami pong may-ari pag korporasyon. So, ibig sabihin, hindi yung contractor or yung construction company ang nagbigay kay SP Cheese. Yung isang tao lang na isang corporate lang. At yun yung kaibigan niya. At simula umpisa, talagang tumutulong na sa kanya yon. Sa loob-loob ko, itong mga congressman, di ba? Dati si De Lima,
Tumanggap yan ng 10 million sa isang drug lord kay Kerwin Espinosa. Eh, di ba? Oh, mayor na uli si Kerwin Espinosa. Nandun yan naka-record yan, on record yan. Sa investigasyon ng Senado. Tumatanggap yung ibang mga politiko, si PBBM. Alam ba natin lahat ng nag-donate sa kanya kung saan galing? Kasi pag may proyektong nakukuha or pag involved sa government ang isang tao, bawal daw 'yon. Bakit si Atong Ang si Ramon Ang? Si Ramon Ang nakakakuha ng proyekto, nagkakaroon ng joint venture o joint project ang government saka di ba? Government saka private na proyekto. Huwag mo sabihin si Ramon Ang hindi nagbigay yan kay PBBM nung eleksyon. O di ba? At halos lahat ng oligarko nagbigay yan diyan. Ngayon, itong mga oligarko, akala niyan tumulong lang. Hindi. Unang-una, proteksyon ang hanap niyan. Proteksyon. Huwag nyo kaming kakantiin, gagalawin. Pag may kumanti sa amin, poprotektahan mo ko. Pangalawa, siyempre, dapat may pakinabang yung ibinigay ko sa inyo, yung idinonate ko sa iyo. Ang ginagawa ng mga oligarko, may mga tauhan yan. Oh, Mr. President, may a-apply ako sa iyo, iposisyon mo dyan sa DOTR. Oh, yung dating secretary sa DOTR, yung matanda, medyo maitim, busit na busit tayo dun yung naiya naging naging most anong tawag ba nung panahon ni Duterte, naging most basta maganda yung record, ngayon naging worst airport nung panahon kalimutan ko yung pangalan na yun yung maitim na matanda, tauhan po ni Tan yun, yung mga Tan, yung anak ni Lucio Tan. Patay na yata si Lucio Tan. Ewan ko kung buhay pa. Parang patay na yata yung dalawang anak nun. Tauhan ni Tan yun. Ganun yung diskarte ng mga oligarko. O meron akong bata, Mr. President, apply ko sa'yo. Ilagay mo sa bilang secretary ng ganyan. Yan yung mga diskarte ng mga oligarko. Yan yung kapalit. At least, naka 3 taon yata yung secretary na yon. Kita mo kung ano ginawa. Wala, di ba? Imbis na mapaunlad yung ating airport, ginawa pang worse. Yun lang ang ginawa. Tapos, dito po sa pagbabanat kay Chis Escudero, ginagawan siya ng demolition job. Di ba si Tamba, nag-warning yan, nagbanta sa Supreme Court. Sabi nga ni Topacio, sabi niya, ngayon lang ako nakarinig ng ganyan. Tatakutin mo yung Supreme Court? Sabi niya, ang tagal niya naging abogado, ang tagal niya nag-practice. Ngayon lang siya nakakita na talagang halos halos patayin yung mga Supreme Court Justice sa galit ng mga dilawan at ng mga pro-impeachment na congressman, at sinasabi nila mali ang Supreme Court. Baka Mr. President, baka mali kayo ng inaasar, mali kayo ng pinapatamaan. Yung mga congressman na pro-impeachment, sila yung parang gustong maging Supreme Court di ba? Sasabihin mo kasi nung impeachment nga, di ba? Ang daming mga nag-speech, di ba? Ang dami, di ba? Ang ganda ng debate. Pati nung bumoto na sila, may speech pa rin. Yun yung sinasabi ni PBBM na itong si Chis, pati yung ibang senador, gusto raw maging Supreme Court.
may sama ng loob talaga. At napalawanan ko nga kanina, ngayon lang siya parang lumalaban sa korupsyon. Ngayon lang yan nilalabanan kasi tapos na eh. Ha? Nakapag-insert na sila ng pondo na tinawag na most corrupt budget noong 2025. Kasi kung babanat siya nakaraang taon, no? Hindi nila magagawa ito. Hindi nila ma-impeach si VP Sara sa Congress. Yung pag-insert ng budget at yung pagpirma ng mga congressman, hindi nila magagawa 'yon. Kaya naintindihan nyo na, na talagang may kinalaman siya, kasangkot siya sa pagpapa-impeach kay VP Sara. So dahil nga binantaan na rin yung Supreme Court, hindi malayo na gawa ng demolition job itong mga Supreme Court Justice. Baka may sa susunod na araw baka may balita na ito pala si Justice ganito, ang ganda ng bahay, patay na. Titirahin na yan dahil sila nasa power eh. At hawak nila yung media, lalo na si Tamba. Siya pala may-ari ng DCMM or siya yung may malaking shares of stocks ng DCMM. Kaya pala tuwing makikinig ako ron, hayop na yan. Galit na galit sa mga Duterte, galit na galit kay VP Sara. Talagang bias na bias. Yung pala, si Martin pala may-ari nun. So yan, medyo napapagduktong-duktong na natin at medyo nahahalata na natin. Hindi lang siguro medyo, talagang halatang halata na palagi na lang tayong binubudol ng presidenteng ito. Hanggang dito na lang. Maraming salamat. Huwag niyong kalilimutan mag-subscribe. At siyempre mag-like. Alright? Okay, thank you. Bye-bye. See you next time.